Nagtat-seminar kami sa pagtatanim. Doon sa mga available na space. Halimbawa po, kayo ay nakatanim na nakatira. Kasi kayo may space kayo eh. Eh what if doon sa mga wala ng space talaga, pwede pa ba kayong magtanim? Pwede pa po kayong magtanim, basta importante po na ang arawan. Yan po ang number 1 na kailangan ng halaman na araw. Kasi kahit man po tayong tao, pag hindi po tayo na arawan, ano nangyayari? Ano ang mangyayari? Ayan, yung kahalagahan po ng pagtatanim. Siyempre, nakikita ninyo dito sa harapan ko, fresh na fresh po, kasing fresh natin lahat. Diba? O nakita nyo, malinis. Alam ninyo kung saan ang galing yung gulay na inyong kakainin. Tama po ba? So, ligtas sa anumang chemical. So, bago po ako dumako pa sa iba, yung pong binibili natin sa palengke, pagka po kayo ay nakakita ng maganda, halimbawa na lang yung talong, makinis, o kaya ang palaya, makinis, maganda, mahal yon. Pero pagka po kayo nagtanim ng ampalaya, napaka-sensitive po nun. Maliit pa, binubutas na ng mga fruit fly, nasisira na, bumabaluktot na, etc. etc. So yun po yung mga ganon for market purposes, para po malaki yung kanilang kita, kailangan maganda din. So may mga ginagamit sila ng mga spray na kung ano-ano pa. So minsan po yung ginagamit nila, naiipon yun, systemic po ang tawag doon, na pumapasok doon sa tanim, at yun naman din ang ating kinakain. So pag bumili po kayo ng baluktot, pero sa tingin nyo naman ay walang damage, okay po yun. Sa talong naman, pagka nakikita nyo may sira, konti lang naman, pwedeng tabiasin. Ibig sabihin po noon, kung yung uod po nakasurvive na lumaki doon sa talong, ang ginamit po noon, maaring walang spray o maaring konting spray lang ang ginamit nila. So ganun po at least meron kayong idea dun sa mga binibili ninyo. Dati pag bumibili kayo, sasabihin nyo, syempre, pag bibili ako, dapat yung maganda. Pero mahal. Kasi ang gusto nyo, yung maganda, mahal, may quality. Pero hindi po natin alam na pwede pa rin pala yung mga baluktot na kukunti lamang yung ini-spray nila. Basta ang importante po, kagaya sa talong, minsan, ano ba makakain namin dyan sa talong na yan? Puro butas na yan. Siyempre, hindi naman po yung puro butas. Mamimili pa rin po kayo, ha? So, yun po meron po silang ini-spray na systemic na pumapasok sa loob ng halaman. Na kahit linisan nyo yung outer niya, hindi po nakakalis. Okay? So, masustansya. Siyempre, pag fresh, tanim ninyo, natural masustansya. Makakaipon kayo. Bakit? Kagaya ng sinabi ni Kagawad kanina, dati 2 piso isang tali, 5 piso, 10 piso, 20 na ngayon. Makakapagreklamo ka ba yun ang bentahan. Especially, bumagyo, di ba? Sunod-sunod. Ang mahal po lahat ng gulay sa palengke. Pero sa pagtuturo ko po dito, ang ulam po na niluluto ninyo, kung ano yung gulay na available, hindi po magre-reklamo yan. Basta merong greens o merong gulay sa inyong pagkain na inyong. Okay? Halimbawa, dati pagka sinigang, kailangan kompletos ricados. Ngayon, kahit pechay, pwede na sa sinigang. Dati kangkong lang. Ngayon, kahit pechay, talbos. Basta po, merong greens sa inyong niluluto. Okay, makakabawas ng polusyon. At, syempre, stress reliever. Pagka po ini-enjoy nyo na yung pagtatanim, diba? Gumaganda ang inyong pakiramdam. Next, ma'am. So, ibang uri ng gardening. Yan po, container, ibig sabihin, nakalagay sa mga, nakatanim sa mga lalagyan, kagaya ng paso, ayan, sako. Yan, sige ma'am, next po. Yan, nakahang po yan, o pwedeng tawagin na vertical, pwedeng tawagin na container. So, yan po.
Kita nyo ha? Ang design po niya ay A-frame para po marami kayong maitanim sa isang posisyon. Nakita nyo kung ano-ano? Yan. So yan po si Ma'am Yvonne, yun po yung mga kasama ko. So ayan, pagka po kayo nagtanim, susundan nyo lang po yan. Yan po ang tawag dyan, vertical. Teka naman, yan. Sorry, yan po ba? Hindi, yung isa pa. Yan. So yun po, greenhouse. Yan po ay pang may pera na kasi mayaman. Pero pwede rin kayong gumawa niyan, made of bamboo, tapos bibili kayo ng UV plastic, pwede po yan. Pero, sabi nga kanina ni Ma'am Yvonne, di ba malaki yung space ninyo, pwede kayo mag-apply sa DA dahil 500 square meters above, binibigyan po nila ng mga, tinutulungan po nila. Meron silang mga programa. Pwede po kayong lumapit sa kanila. Ibibigay po namin yung email mamaya. So ayan po, aquaponics. Ibig sabihin po ng aquaponics, may halaman sa ibabaw, may tubig, may alagang isda sa ilalim. So ang nagiging pataba po ng halaman ay yung dumi ng isda. So ginagamitan po, yung iba ginagamitan ng kuryente, yung iba naman po wala mano-mano. So, pagka kayo po ay nag-explore sa internet, marami po kayong makikita. Mas mamomotivate kayo, mas maiinganyo po kayo. Yan naman po, iba't ibang uri ng urban gardening pa rin sa hydroponics. Yan po yung ituturo namin sa inyo later on. Ang tawag po sa proseso na yan ay Kratky method. So, iba't ibang klase ng gulay. Sige ma'am, ano lang natin? Huwag na natin ano yung yan. So ito, i-ano ko lang sa inyo. Pag meron kayong nakita nakalagay, DAT, days after transplanting. DAS, days after sowing. Ibig sabihin, days after sowing, dun po kayo, may binibilang kasing araw eh. After sowing, pagkatapos, punla. Transplanting, pagkatapos, i-transfer sa ibang lalagyan. So mamaya po, mas i-elaborate ko pa sa inyo yan. Sige ma'am, o kailangan ng halaman ha. So, lupa. Ano bang klaseng lupa ang meron kayo rito? Sa tingin ko, maputik. Balik mo ng konti. Dapat may patas. Yan. Clay soil, no? Maputik, di ba? Clay soil dito. So, mga klase ng lupa, mabuhangin na lupa,